isang paglalarawan ng pinakadakilang taong lumakad sa mukha ng daigdig. Mga piniling pagbasa mula sa Bagong Tipan na isinalin sa Tagalog, ito ay isinagawa ng Audio Scriptures International. Ang paglalarawang ito kay Jesus ay mga paksang pinili mula sa 4 na nasulat na ebanghelyo. Ang mga ito ay pinagsama-sama upang bigyan kayo ng isang maganda, maayos, at tuloy-tuloy na paglalahad ng buhay ni Jesus na naaayon sa banal na kasulatan. Upang magkaroon kayo ng buong paglalahad ng mga sinabi at ginawa ni Jesus, inyong basahin ang kabuuan ng ebanghelyo ayon kina Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Nang panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang mga pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga paniyapak. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Hindi nagluwa at dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya ay binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan, at bumababa sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati, at isang tinig ang nagmula sa langit, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Magta-30 taon na si Jesus na magsimula siyang mangaral. Umuwi si Jesus sa Nazaret ng kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa, at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa madukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Magmula noon ay nangaral na si Jesus, ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang 2 mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro, at ang kanyang kapatid, si Andres. Sila naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakayan ng mga tao. Nundi iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nagpunta sila sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat kaya't sila'y nagtanungan, ano ito, bagong aral? Nautusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya.
at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Bumalik si Jesus sa Capernaum pagkalipas na ilang araw at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kahit nagkatipon ng napakaraming tao, ano pat wala ng matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantala nangangaral si Jesus, may dinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yan, hindi ba't Diyos lamang ang may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip kahit sinabi niya, Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawan ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakakita ng ganito, sabi nila. Umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Pagkaalis nila, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, Kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapot sinabi ng mga pariseo, Ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Pagkatapos ay umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niya mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Matapos tagubilinan ng 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon.
Muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus na ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos sa mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Makaraan iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang isang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon na makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan." Hindi nalaunan nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, ang siya kong ina at mga kapatid." Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan naman ay nasa dalampasigan na sa gilid na ng tubig. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago, at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60, at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, "Ang may pandinig ay makinig." Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang nasa daan na nahasika ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y katulad naman ng mga napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan.
Dinanig nga nila ang salita, ngunit sila naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga, may tig 30, may tig 60, at may tig 100. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos, sabi pa ni Jesus? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat, ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng maalagad, guroan nila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod, maging ng hangin at ng dagat. Muling tumawid si Jesus sa ibayo. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaki nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming tao nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang malagad, nakikita po ninyo nakikipagsiksikan ang napakaraming tao? Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantala nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ng guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis, hindi patay ang bata, natutulog lamang? Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao, pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi,
nang ibig sabihin, Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ng bata at lumakad, siya'y 12 taon na, at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanginuman, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ng bata. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit marami nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ipatakbong tumungo sa dakong pupuntahan nila at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglungsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagat para sila mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Bibili po ba kami ng halagang 200 dinaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng mandamandaan at 50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na pira-pirasong tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol, sa mga nagsikain 5,000 ang mga lalaki. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa Betsaida sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ang bangka samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang malagad sapagat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng malagad na siya lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kahit napasagaw sila, ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang ng gilalas. Sapagat hindi nila naunawaan na nangyari sa tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. Tumawid sila ng lawa at pagdating sa Genesaret, ay isinadsad nila ang bangka. Paglungsad nila ay nakilala siya agad ng mga tao. Kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid, at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus, saan man nila mabalita ang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ng mga may sakit at sinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuutan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti, ano pat walang sino man makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng 3 alagad, si Moises at si Elias,
na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito may isang tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon, kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Umalis sila roon at nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang malagad. Sinabi niya, "Ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa 3 araw." Hindi naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay, ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin." Nang sandaling iyo'y lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino man nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos." Dinadala ng ilang tao kay Jesus pati ang kanilang mga sanggol upang hilingin ipatong sa mga ito ang kanyang kamay. Nang makita ito ng mga alagad, pinagsabihan nila ang mga tao. Ngunit tinawag ni Jesus ang mga alagad at sinabihan, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos." Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May 2 lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kay katulad ng publikanong ito. Makalawa ako nag-aayuno sa loob ng 1 linggo, nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita, samantala ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, 'O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan.' Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino man nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas." Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya ay hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae, noon di nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba't dapat na siya'y kalagaan kahit sa araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito at nagalak naman ng madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. "Guro," aniya, "ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon?" Tumugon siya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." "Tama ang sagot mo," wika ni Jesus. "Gawin mo yan at mabubuhay ka." Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas ng kahiyahiya, tinanong niyang muli si Jesus, "Sino naman ang aking kapwa?" Sumagot si Jesus, "May isang tao naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong duman doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Duman din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inilagaan doon. Kinabukasan dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik." Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinara ng mga tulisan? Ang tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Humayo ka at gayon din ang gawin mo." Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, "Ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila." Kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na ay masaya niyang papasanin ito, pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, 'Makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala.' Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi." Sinabi pa ni Jesus, "Isang taong may 2 anak na lalaki, ang wika ng bunso, 'Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko.' At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na pinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, "Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantala ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko,
Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawanan siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng sinsing at panyapak. Kunin ang pinatabangguy at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabangguya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamu-amu siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni Miss ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng kanyang kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabangguya? Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayo magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo ngunit muling nabuhay, nawala ngunit nasumpungan. Nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina. Guro, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iya'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki ng marinig ito at malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibayin ko ang aking mga kamalig, at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, Aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw. Dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, Tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Iniwaksin niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, Humayo ka. Magaling ka na dahil sa iyong pananalig.
noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem na sa gulod ng bundok ng mga Olibo at natatanaw na ang mga bayan ng Bethphage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok do'y makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalaganin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito." Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalagnan nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalagyan?" Sumagot sila, gaya ng bilin sa kanila ni Jesus, at hinayaan na silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Marami naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan niya ay sumisigaw ng, "Hosana! Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David, na muling itinatatag, purihin ang Panginoon." Sinabi sa kanya ng ilang Pariseong kasama ng karamihan, "Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad." Sumagot siya, "Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw." Nang malapit na siya sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog, at ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa inyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon, at ipinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan, at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat nooy humanap sila ng paraan upang mapapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon na naman sila sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa mga tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo, at pinagmasdan ng mga tao naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balot naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang malagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay." Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit sinabi niya, "Nakikita ninyo ang mga gusaling yan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho." Nasa bundok ng mga Olibo si Jesus. Samantalang siya nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng iyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" Sumagot si Jesus,
Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas. At marami silang maililigaw. Makaririnig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa-bansa, at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin, at isasakdalo pang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Samantala nakikinig kay Jesus ang lahat, sinabi niya sa kanyang malagat, mag-ingat kayo sa mga eskriba na natutuwang maglalakad ng may mahahabang kasuutan at gustong-gustong pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa sinagoga at upo ang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mababaing balo nang sinasangkalay pagdarasal ng mahahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Dalawang araw na lamang at pista na ng Pasko at ng tinapay na walang libadura. Ang mga punong saserdote at ang mga eskriba ay naghahanap ng paraan upang lihim na maipadakip si Jesus at maipapatay. Sinabi nila, ngunit huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay pumunta sa mga punong saserdote upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig ang gayon at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula no'y humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang pista ng tinapay na walang libadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan at ang sabi sa kanila, paroon kayo at ihanda ninyo ang ating hapunang pampaskwa. Kinagabihay dumating si Jesus, kasama ang 12. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagpirapiraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro at matapos magpasalamat ay binigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. Umawit sila ng isang imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Pagdating do'y sinabi niya sa kanila, manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanila na may isang pukol ng bato sa kalumuhod at nanalangin. Ama, wika niya, kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Napakita sa kanyang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang malagad. Naratnan niyang natutulog doon mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao na pinangungunahan ni Judas, kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang hagkan. Sinabi nito sa kanya, Judas, ipinagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong saserdote. Ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng maipaparatang kay Jesus upang maipapatay siya, ngunit wala silang makuha. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagkaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan. Narinig naming sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Gayon may hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot? Ngunit hindi umimik si Jesus. Hindi siya nagsalita, gaputukman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote, ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan? Ako nga, sagot ni Jesus. At makikita ninyo ang anak ng tao, na nakaupo sa kanan na makapangyarihan sa lahat, at makikita ninyo siyang dumarating na sa alapaap ng langit.
Winahak ng pinakapunong saserdote ang kanilang kasuutan at sinabi, "Hindi na natin kailangan ang mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan." At niluran siya ng ilan, piniringan, at pinagsusuntok kasabay ng wikang, "Hulaan mo nga, sino ang sumuntok sa iyo?" At pinagsasampal siya ng mga bantay. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan kung paano maipapapatay si Jesus. Iginapos nila siya at dinala kay Gobernador Pilato. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao, at sinabi sa kanila, "Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Kaya't ipahahagupit ko lamang siya sa kapalalayain." Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla, "Patayin ang taong yan! Palayain si Barabas!" Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao, "Ipako sa krus! Ipako siya sa krus!" Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, "Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain." Datapot lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus, at sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ng kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo, at nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya, saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang hinuluhan at binati, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Siya'y pinaglulurhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutsain, kanilang inilasan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ikasyam ng umaga na ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus isinulat ang sakdal laban sa kanya, "Ang hari ng mga Hudyo." 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayon natupad ang nasa saad sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan na tatango-tango nagsabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muli magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. At ang sabi sa isa't isa, "Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na yan na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya." Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa." Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Na mag-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya nagpuri sa Diyos. "Tunay ngang matuwid ang taong ito," sabi niya. Ang nangyari ito'y nakita ng lahat ng tao nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang pangalay Jose. Siya alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus.
Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato sa kaumalis. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang bato na katakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Hali kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang malagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan, pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Ngunit si Tomas na tiniguri ang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muli nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alilangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig." Pagkasabi nito, siya'y inakyat sa langit, samantalang nakitingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. "Mga taga-Galilea," sabi nila, "bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya." Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, at sa gayoy napapawalang sala, at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi, at sa gayoy naliligtas.
Para sa iba pang kaalaman tungkol sa pinakadakilang taong lumakad sa mukha ng daigdig, makipag-alam sa taong nagbigay sa inyo ng tape na ito, o kaya ay sumulat kayo sa Audio Scriptures International. Mayroon din silang paglalarawan kay Jesus, ang 4 na ebanghelyo at ang buong tipan na naisalin sa iba't ibang wika.